Nasa nakasaradong silid ng malaking bahay ang dalagang si Halona. Nakaupo siya sa harap ng tukador. Blanko ang ekspresyon ng maganda niyang mukha. Nataglay ang kaamuhan. Lalo kang gumanda, Ate Halona, sa suot mong damit pangkasal. Humahangang sabi ni Siri, ang pinsan niyang dalaga na nagsilbing beautician niya. Patapos na ito sa pag-apply ng makeup sa kanya. Maganda't mahal nga ang suot kong wedding gown, pero hindi ko naman magawa na maging masaya sa gabing to. Ang hindi na napigilang bulalas ni Halona ng nararamdaman niya. Hanggang ngayon ba, may pagtutol ka pa rin sa kasal mo, ate? Tanong ni Siri na idinampi ang hawak na brush sa mukha niya. Sinisipat nitong mabuti ang itsura niya. Tumango na napailing si Halona. Minsan pa siyang nakadama ng panlulumo. Kahit naman umayaw ako wala akong magagawa, Siri. Ang kasal kong tong kabayaran ng malaking pagkakautang ng aking amain sa isang pamilya. Ganun nga sigurong kapalaran ng mga dalaga sa tribo natin. At ang masakit doon, wala tayong laya at karapatan na magdesisyon para sa ating mga sarili. Malungkot na tugon ni Siri. Katulad ng kanyang pinsan, si Halona ay kabilang sa isang tribo na nakatira sa isang malawak na isla sa Luzon. Sibilisado na rin at naabot na ng kabihasnan ng kanilang pamumuhay. Pero may kultura na nananatiling buhay pa rin lalo pagdating sa kasal. Gusto kong mabago ang buhay ko, Siri. Ayokong makulong sa isang kasal na hindi ko naman gusto. Ang nagtitimping protesta ni Halona. Pero ate, wala ka nang magagawa. Ang iyong amang si Bagsik ay hindi papayag na hindi matuloy ang kasal. Walang paraan na makatakas ka. Paalala ni Siri. Lalo pang nanlumo si Halona sa kaalamang yon. Tama ang pinsan niya. Wala siyang malulusutan para makatakas. Naggalat ang kanilang mga pamilya at tribo sa gitna ng kadiliman ng gabi. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Alona. Siri, iwanan mo muna kami ni Halona saglit. Mag-uusap lang kami. Sige po, Chang. May pagtalimang sabi ni Siri. Lumabas na ang pinsan niya at naiwan ang mag-ina sa naturang silid. Halona, alam ko na hindi mo gusto ang mangyayaring kasal mo sa gabing ito. Naaawang sabi ni Alona sa anak. Maluha-luha si Halona na binalingan ng sariling ina. Wala na ho akong magagawa, ina. Kagaya ng ibang dalaga dito sa tribo, ganun din ang kapalaran ko sa kanila. Hubarin mo na ang suot mong wedding gown, Halona. Magpalit ka ng damit at umalis ka na dito ngayon din. Mariing utos ni Alona sa anak. Anong ibig niyong sabihin, ina? Nagugulumihan ang tanong ni Halona. Hinawakan ni Alona sa magkabilang balikat ang dalaga. Huwag ka ng maraming tanong pa, anak. Magpalit ka na ng damit at tumakas ka na. Sinadya kong pakawala ng mga alagang kalabaw ng iyong amain para umalis sila dito at magtungo sa parang. Mamaya-maya ibabalik na ulit sila dito ng mga tauhan niya. At mabilis pa sa 4:00 na nagpalit ng damit si Halona. Isang bag ang ipinadala sa kanya ng ina at idinaan yun sa likod bahay. Mag-iingat ka, Halona. Hindi ang islang mundo para sa'yo. Magkikita tayong muli, anak. Maluhaluhang saad ni Alona sa anak habang magkayakap. Magtungo ka sa silangang Aplaya at may bangkang naghihintay sa iyo doon. Sa sumunod na sandali ay umalis na si Halona sa bahay. Sinuong na niya ang dilim ng gabi. Isang pagtakas para sa kanyang kapalaran. Isang huling paglingon ang ginawa ni Halona sa pinanggalingan, saka nagmamadaling lumakad na. Nakakatakot ang gabing to pero kailangan kong maging matapang, sabi ni Halona sa isipan niya habang naglalakad na siya sa kagubatang patungo sa Aplaya. Tanging liwanag ng buwan na nagsisilbi niyang taglaw. Hindi siya maaaring magbukas ng anumang pailaw. Tara na mga kasama, nakuha na natin ang mga kalabaw. Ngayon na ang kasal ni Halona sa anak ng ating kumpare. Natigilan si Halona nang marinig ang boses na yun ng lalaki. Walang iba kung hindi ang amain niyang si Bagsik. May dalang mga sulong mga ito kasama ang 4 na kasamahan. Mabilis siyang nagkubli sa likod ng malaking puno. Napigil niya ang sariling paghinga habang hinihintay na umalis ang mga ito sa paligid.
Narinig ni Halona ang nagmamadaling mga yabag ng mga kalalakihan na may hila-hilang kalabaw. "Bilisan na natin!" Narinig ulit ni Halona ang boses ng amain. Hindi niya totoong ama si Bagsik. 2 taong gulang siya noong magpakasal dito ang kanyang ina si Alona. Noong una itinuturing siyang totoong anak, pero nang lumaon ay nagbago ng pakikitungo sa kanya. Hindi nagkaroon ng anak sina Alona at Bagsik. "Wala na sila," sabi ni Halona sa sarili nang maramdaman na wala ng kalalakihan sa paligid. Nawala na rin ang mga ilaw na mula sa mga sulo. Ipinagpatuloy na niya ang paglalakad. Aleto ang bawat hakbang niya. Mga ilang sandali pa'y nakarating na siya sa aplaya. Tama nga si ina. May bangkang naghihintay sa akin dito. Talagang inisip niya pa rin ang kapakanan ko. Lumapit na si Halona sa bangka. Kaagad siyang kinawayan ng bangkerong naroroon. "Kayo na ho ba si Halona?" Tanong sa dalaga ng may katandaan ng bangkero, pero matikas pa rin ang katawan. Tumango si Halona. "Oo, ako nga po. Pinapunta po ako dito ng aking ina." "Oho, humingi ng tulong kay Ma'am Beatrice ang iyong ina. Sige ho't ihahanda ako ng bangka." Anang bangkero. Nakilala ni Halona ang teacher Beatrice na tinutukoy ng bangkero. Ang teacher niya sa pinapasukang high school sa isla. 1 taon na siyang nakatapos ng pag-aaral sa naturang antas. Ilang sandali pa'y lulanan ng bangka si Halona. Demotor naman yon kung kaya may kabilisan ang pagbiyahe nila sa dagat. Kaso, naku ineng, walang bituin ng kalangitan ngayon. Huwag naman sanang matuloy ang ulan habang narito tayo sa gitna ng laot. Nag-aalalang sabi ng bangkero. "Oo nga po sana nga'y ligtas tayo makabiyahe sa gabing ito." Ani Halona na pinapakalma ang sarili. Ngunit kumulog ng malakas at gumuhit ang kidlat. Napasigaw ang dalaga. Lumakas ang pag-alo ng dagat sa gitna ng dilim at bumuhos na ang malakas na ulan. Gumewang-gewang ang bangka sa bawat paghampas sa malalakas na alon. Napasigaw si Halona nang tumagilid ang sinasakyan niya at nahulog sa dagat. Samantala, nang gabi ring yun, nasa loob ng isang pribadong yate ang nasa 50 anyos na babaeng si Grazilda. Nagbubunyi sa tagumpay ang kislap na mga mata nito habang naroroon sa silid na laan sa kanya. "I'm waiting for so long na makuha ko ang dapat na para sa akin. And this calls for a celebration." Humalakhak si Grazilda sabay ininom ang lamang alak ng hawak niyang kupita. "Ako na ang bagong heredera ng Villarreal." Maraming masasayang plano ang naglalaro sa isip ni Grazilda sa pagbalik nito sa syudad. Ngunit may isang problema na kailangan niyang malusutan pa. Madali naman na sigurong magdahilan. Kayang-kaya ko namang gayahin ang handwritten ng pamangkin kong si Chesna. Gagawan ko siya ng suicide note para palabasin sa ama niya na nagpakamatay siya. Muling humalakhak si Grazilda na puno ng pagbubunyi. Natigilan si Grazilda sa tangkang paglagok muli ng alak nang biglang magring ang cellphone niya. Kaagad na kinuha niya yon para sagutin ang tawag na natanggap. "Hello Kuya Enrico? Napatawag ka yata?" Ang masiglang sabi ni Grazilda sa kabilang linya. "Tinatawagan ko si Chesna sa number niya pero hindi ko siya makontak. Kamusta siya at kamusta ang vacation niyo dyan sa Mindoro?" "Ay, ayos at enjoy naman kami rito kuya. Baka tulog lang ang unikaihan ninyo." Pagkakaila ni Grazilda dahil wala pa siya sa composure na sabihin ang planong alibay sa mayamang kapatid. "I see. Anyway, dahil ikaw naman parte na ng pamilya, sasabihin ko na rin sa iyo to Grazilda," sabi ni Enrico sa kabilang linya. "Ano ba yun kuya? Pinapakaba mo naman ako Mahina siyang napatawa para labanan ng anumang tensyon. "Sinunod ko na ang nais ng aking anak para sa aking last will and testament," sabi muli ni Enrico. "Ikaw ang magmamana ng 70% ng kayamanan ko. Pero sa isang kondisyon." At anong kondisyon naman yun kuya?" Sinikap ni Grazilda na maitago ang panginginig ng sariling tinig.
Tila may invisible bomb ang nagtatangkang sumabog sa tabi niya. Sa kondisyon na kapag naikasal na sila ng uniko iho ng mga servera. Iyan ang pakiusap ng aking anak bilang pagtanaw niya ng utang na loob sa ginawa mong pagiging ina sa kanya simula nang mamatay ang aking asawa. Naghalo ang guilt at matinding paggalito sa isip ni Grasilda. Tila nilalaro siya ng sitwasyon. Hindi umaayon ang mga plano niya sa katatapos lang niyang gawin. Well, speechless ako kuya. Napamahal na sa akin bilang anak ko si Chesna. Naipikit ni Grasilda ang mga mata sa sundot ng konsensya na nadarama niya. You deserve it, my sister. Tugon Enrico. Inaasahan kong pag-uwi niyo bukas ni Chesna. May dinner party tayo sa mga servera in the next 2 days. Natapos na rin ang call at nagugulumihanan si Grasilda. Anong gagawin ko? I killed my own niece. Wala na akong buhay na Chesna na maiuwi pa sa mansyon ng mga Villarreal. Enjoying the remaining days of being a bachelor? Untag kay Julian ang best friend niyang si Nathan. Kadarating lang nito sa isang bar na kinaroroonan niya ngayong gabi. Mahinang napatawa si Julian pagkalingon sa bagong dating na kaibigan. In your dreams, pre. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag sa gusto ng magulang ko. Naupo si Nathan sa bakanting silya sa tabi ni Julian. Hindi ka ba natatakot na ma-disinherited ng mga magulang mo? Possible consequences yan. Saglit na natigil ang pag-uusap ng dalawang lalaki nang dumating ang in-order na alak. Magkasabay na sinalina ng nakalalasing na likido ang kanilang mga glass. Ngayon ko nararamdaman na matinding pressure pare. Parang gusto kong isumpa na isa akong servera. Everything in my life is under control by business and influence. Lumagok na si Julia ng alak sa sariling baso. Then why don't you give yourself a chance na pakasalan si Chesna? Kahit na hindi mo naman siya gusto. Tanong ni Nathan. Marahang umiling si Julian. Pare, you know me. Kapag gusto kong isang babae, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kung gusto ko siya, sana bata pa kami niligawan ko na siya. So anong plano mo nga? Muling tanong ni Nathan. Diretsyong tumingin si Julian sa mukha ng kaibigan. Ang mahalaga sa akin ngayon, makuha ang posisyon sa kumpanya namin. Pipilitin ko maging CEO nang hindi kailangang pakasalan ng kababata ko. I swear. Nagising si Grasilda na tila nagkakagulo mga kasama niyang tauhan paglabas niya ng cabin sa yate. Rigor, ano bang nangyayari dito? Ma'am, may natagpuan pong babae na palutang-lutang malapit sa yate. Nakaangla po sa malaking troso. Sagot ng tauhan. Aba, anong ginawa niyo? Dapat inilayo niyo rito sa yate. Aba, hindi tayo rescue boat. Angil pa ni Grasilda. Napakamot sa ulo si Rigor. Pero ma'am, buhay pa. At kamukha ni Ma'am Chesna. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nasaan ang babaeng sinasabi niyo? Hindi makapaniwalang bulalas ni Grasilda. May tila na buhay na pag-asa sa dibdib niya. Naroon po sa deck, ma'am. Sagot ni Rigor. Sige, puntahan natin ngayon, kailangang makita ko siya. Tugon ni Grasilda. Magkasabay na nagtungo sa deck si Grasilda at ang kanyang tauhan. Pagdating sa bahaging yun ng yate, ay nanlaki ang mata ni Grasilda. Ma'am, buhay pa si Ma'am Chesna. Sabi ng isang tauhan na nakadalo sa katawan ng babae na basang-basa ng tubig alat. Lumapit nga si Grasilda sa babae at nanlaki ang mga mata niya. Si Chesna nga ito. This is unbelievable. Imposibleng mabuhay pa siya matapos kong ipabaril kay Amado kagabi. Tumingkayad siya sa kasinipat ang bahagi ng dibdib ng babae. Lalo pa siyang nagulat. Hindi ito si Chesna. Wala siyang tama ng bala ng baril sa ulo niya at saka ibang suot niya. Pero kamukha siya ng pamangkin ko. Anong gagawin po natin, ma'am? I-dispatch na rin po ba natin siya? Tanong ng tauhan niyang si Amado. Tumayo si Grasilda. Kumalma ka lang, bata. Bubuhayin natin ang babaeng to. Kailangan na nating maisugod siya sa ospital. Sa isip-isip ni Grasilda
ay isang plano ang nabuo niya. Nagkaroon ng unexpected solution ng problemang umusbong kagabi. Pinaandar niya ang yate pabalik sa mainland. Kailangan mag-workout ang plano niya. Nagising si Halona na nasa banyagang silid siya. Puro puti ang nakikita at bahagyang nasilaw ang mga mata niya sa naaninag na liwanag. Nasaan ako? Sa paggalaw ng mga kamay niya ay bahagyang natigilan si Halona. Napansin niyang may nakakabit na dextrose sa may bandang bisig niya. Andito pala ako sa ospital. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae na nasa kalagitnaan ng edad. Sa tindig at postura ay mahahalatang may sinasabi sa buhay. Gising ka na pala, iha? Tanong ng bagong dating sa nakahigang si Halona. Kamusta ang pakiramdam mo, iha? May masakit ba sa'yo? Ayos naman po ako. Medyo masakit lang ang ibang parte ng katawan ko pero kaya ko naman na po. Sagot ni Halona na nakikiramdam sa sariling katawan. Kailangan nating masigurado, iha. Dagdag ng babae. Saka may tinawagan sa intercom na naroroon sa hospital room. Kaagad namang may dumating na doktor at nurse para tignan ang kalagayan ni Halona. Everything is fine, iha. By tomorrow, pwede ka nang ma-discharge. Imporma ng babae kay Halona pagkaalis ng doktor at nurse. Ano po bang nangyari sa akin? Papaano po akong napunta rito? Bagkus ay nagtatakang tanong ni Halona. Nakita ka kahapon ng mga tauhan ko na palutang-lutang sa dagat habang nakasagwan ka sa malaking troso. Ako nga pala si Gracielda Reyes, ang tumulong para maipagamot ka. Ano bang nangyari sa'yo? Tumakas po ako sa gabi ng kasal sa isla na pinanggalingan ko. Sagot ni Halona na inalala ang mga nangyari sa nagdaang gabi ng buhay niya. Tumakas ka? Bakit? Magkakasunod na tanong ni Gracielda sa dalaga. Sa pilitang kasal po kasi iyon. Gusto kong gawing pambayad utang ng amain ko. Napapaluhang sabi ni Halona. At may pupuntahan ka na ba after mo dito sa ospital? Napailing si Halona sa tanong na yun ni Gracielda. Wala po. Hindi ko nga rin po alam ang susunod na gagawin ko. I can help you kung papayag ka sa ipagagawa ko sa'yo. Parehas tayo magbe-benefit kapag pumayag ka. Sabi ni Gracielda na naupo sa isang silya sa gilid ng kamang hinihigaan niya. Ano po ba yun? Tanong ni Halona na bahagyang kinakabahan. May kinuha si Gracielda sa bag nito at inilabas ang isang picture. Ibinigay niya yun kay Halona. Anong masasabi mo sa picture na yan? Tanong ni Gracielda. Nanlaki ang mga mata ni Halona sa nakitang picture ng babae na hawak niya. Bakit parang kamukha ko ho siya? Ano pong meron? Pinakatitigan pa yun ng dalaga. See? Ikaw na mismo ang nagsabi na kamukha mo ang aking pamangkin. Sabi ni Gracielda na may kakaibang ngiti sa labi. At siyang ipagagawa ko sa'yo. Ano nga palang pangalan mo? Halona po. Ano pong ibig niyong sabihin na siyang ipagagawa niyo sa akin? Nagtatakang tanong ni Halona. Simple lang, Halona. Magpapanggap ka na aking pamangkin bilang si Chasna. Kapag pumayag ka, isasama kita sa Maynila at doon ka maninirahan. Pahayag ni Gracielda. Pero kamukha ko lang po siya, ma'am, at hindi ko magagaya ang kilos niya. Halatang sosyal at edukado ang pamangkin niyo. Samantalang ako, senior high lang po ang natapos ko. May pag-aalinlangang saad ni Halona. Don't you worry, magpapanggap ka rin na may amnesia. Sasamantalahin ko ang sitwasyon na yon para turuan ka sa mga dapat mong malaman bilang isang heredera. Kampanteng sabi ni Gracielda. Napaisip si Halona sa sinabing yun ng babaeng kaharap. Sa bagay, aware din naman siya sa ganap ng mundo kahit noong nasa isla pa siya. Madali rin naman siyang matuto. Ang dahilan kung bakit may karangalan siya nang magtapos ng senior high school sa katabing isla. Ano, pumapayag ka ba sa plano natin? Untag muli ni Gracielda sa dalaga.
Don't worry, dahil hindi ka magiging dehado. Basta't galingan mo lang ang pag-acting mo. Tumango si Halona. Sige po, pumapayag po ako. Isang ngiting tagumpay ang gumuhit sa labi ni Gracielda. Magkakatotoo na ang plano niya. I'm so sorry, Kuya Enrico. Naging pabaya ako kay Chesna. Umiiyak na sabi ni Gracielda, saka yumakap sa isang matandang lalaki. It's alright, Gracie. Ang mahalaga'y buhay ang aking anak. Kamusta na ba siya? Sabi ng lalaki na tinapik sa balikat ang kapatid. Kumala sa pagkakayakap si Gracielda, saka itinuro ang paupong nakahiga sa kama na si Halona. May benda ito sa ulo. Ayan siya, kuya. Ayos ng kalagayan niya, sabi ng doktor. Naiiling na tumitig din si Halona sa mukha ng isang matandang lalaki na nakatingin din sa kanya. Sino po kayo? Kayo po ba ang aking ama? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, kuya. Nagkaroon ng amnesia sa Chesna. Hindi pa siya nakakaalala at hindi niya maalala ang lahat. Sorry ulit, kuya. Minsan pang napahikbi si Gracielda. Dahil sa paglangoy niya ng gabing yun ay naagos siya ng malakas na alon. Naumpog ang ulo niya sa isang bato sa dalampasigan kung saan namin siya natagpuan. Chesna, anak, pangakong gagawin kong lahat para gumaling ka. Umiiyak na niyakap ni Enrico si Halona. Gumanti ng yakap si Halona sa lalaking nakayakap sa kanya. Kita niyang relief sa mukha ni Gracielda. Patunay na nagawa nilang papaniwalain ng kapatid nito sa dramang ginawa nila. Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pinto ng hospital room at pumasok ang isang lalaki. I'm sorry dito kung hindi agad ako nakasunod sa inyo rito. May important call lang ako na natanggap. Marahang kumalas ng yakap si Enrico kay Halona, saka binalingan ng bagong dating. It's okay, iho. Siya nga pala, Chesna. Baling muli sa dalaga sabay lipat din ng tingin sa binata. Siya si Julian, ang iyong kababata. Julian, may amnesia kasing anak ko dahil sa sakon ng inabot niya sa dagat. I see. Naiintindihan ko, tito. Sorry to know about that. Sabi ni Julian. Kunwari ay maang napatingin si Halona kay Julian. Lihim siyang nakadama ng paghanga rito. Ito na yata ang pinakagwapong lalaki na kanyang nakita sa tanang buhay niya. Naging kakaiba ang tibok ng puso ng dalaga. Ang gwapo pala niya. Kaso, natatakot ako na baka mabuko niya ako, na hindi akong kababata niya. Nag-aalangang sabi sa isip ni Halona. I have one special favor sa iyo, iho, para sa anak ko. Singit na sabi ni Enrico. Kapag free kay sana, baka naman pwedeng samahan mo't makabanding si Chesna. Naniniwala ko na malaking tulong yun para bumalik ang alaala niya. Yung 2 building na natatanaw mo, anak, ay pag-aari ng kumpanya natin. Turo ni Enrico sa naturang matataas na building. Lihim naman ang pagkamangha ni Halona. Mayaman po pala tayo, Papa. Sabi ni Halona na napahanga sa namamalas na tanawin sa labas. Hindi lang mayaman, Chesna. Mayamang-mayaman ka at isa kang heredera. Sabi ni Gracielda na katabi ni Halona sa backseat ng kotse na sinasakyan nila. Mula sa ospital sa Batangas ay nagpasya na si Enrico na iuwi ng bahay ang anak. Sinadyang dumaan muna sa BGC para sa unika iha. Hayaan mo, Chesna. May event ang company nyo at ako mismo magiging escort mo. Ani Julia na nagsilbing driver. Narinig mo ba yon, iha? Untag muli ni Enrico kay Halona. Talagang love na love ka ng kababata mo. Sana maalala mo rin yung pinagsamahan ninyo. Ang tito talaga. Siyempre po dahil hindi naman kayo iba sa akin. Lalo ng anak nyo. Tugon ni Julian habang nananatili ang konsentrasyon sa pagmamaneho. Naramdaman ni Halona ang bahagyang pagsiko ni Gracielda sa kanya.
Sa pagdagtagpo ng kanilang mga paningin, ay pinanlakihan siya ng mata, para bang isang babala. Opo pa, sana nga'y bumalik na po sa lalong madaling panahon ng alaala ko. Maang-maangang saad ni Halona. Ramdam niya sa sarili na marami siyang dapat na matutunan bilang si Chesna. Don't worry iha, gagawin natin ang lahat. Kung may gamot nga lang sa amnesia, ay noon ko pa nabili kahit pinakamahal pa. Tugon Enrico. Kaso ay wala, and we have to go through the process para ganap mong maalala ang lahat. Tinapik ni Gracielda sa balikat si Halona. Huwag ka mag-alala, Chesna. Tutulungan din kita na maalala mo ang lahat. Alalahanin mo, akong tumayo mong ina mula sa pagkabata. Tumango si Halona. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ramdam kong pagmamahal po ninyo sa akin. Lalo pang namangha si Halona nang makarating na sa bahay ng mga Villarreal sa isang mamahaling subdivision. Sinalubong sila ng mga naka-uniforming katulong. Si Julia naman ay hindi na nakasama dahil may hinabol pa na appointment. Good afternoon po, ma'am, sir. Sabay-sabay na bati ng mga kawaksi. Naiiling na tumangot ngumiti si Halona sa mga ito. Ang yaman pala talaga ni Chesna. Maganda't malaki ang bahay. May mga gamit na first time kong makita sa buhay ko. Hindi ko alam kung hanggang saan ko makakayang magpanggap bilang siya. Chesna, kinakausap ka ng papa mo. Are you there? Pagtapik ulit ni Gracielda sa balikat ni Halona. Kaagad namang hinamig ni Halona ang sarili. Ipinilig din niya ang ulo. I'm sorry pa, medyo sumakit ang ulo ko. Biglang nag-alala sa inaakalang anak si Enrico. If you need a doctor, magpupunta tayo ngayon din iha. Mariing umiling si Halona. Hindi na po kailangan pa, kailangan ko lang pong magpahinga. Okay, sige iha. Gracie, ikaw nang maghatid sa pamangkin mo sa room niya. At for sure hindi niya maalala pa. Utos si Enrico sa kapatid. Okay kuya. Pagtalimang sabi ni Gracielda sa kabinalingan si Halona. Alikan sa kwarto mo, Chesna, para makapagpahinga ka na. From now on, ito na ang magiging room mo dito sa mansyon. Dahil ikaw na si Chesna. Imporma ni Gracielda kay Halona pagkapasok nila sa isang silid sa ikalawang palapag. At kaagad na isinarado ang pinto. Ang laki ng kwartong ito para sa akin. Mas malaki pa sa bahay namin sa isla. Ang hindi makapaniwalang bulalas ni Halona habang pinagmamasta ng magiging silid niya. Abay dapat lang. Si Chesna ang nag-iisang anak ng kapatid ko. Isa siyang prinsesa sa mansyon na ito. May himig ng sarkasmo na saad ni Gracielda. Humarap si Halona sa babae, kasabay ng pag-aalinlangan. Parang ayoko nang ituloy ang pagpapanggap ko. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho dito sa syudad. Baka hindi ko mapangatawanan ang pagiging Chesna ko. Hindi mo po pwedeng sirain ang plano ko, Halona. Nanlilisik ang mga mata ni Gracielda at naitulak pa ang dalaga. Pinag-usapan na natin to na hindi ka pwedeng umatras at napagkasunduan na natin to. Ayoko sa lahat ibigay bawi. Natatakot ako na baka mabuko ko ng kapatid nyo at lalong magulo ang plano nyo. Magkamukha lang kami ni Chesna pero malayo ako sa kanya. Katwiran pa ni Halona sa gitna ng panginginig ng sariling tinig. Sige, kung hindi ka lang tutuloy sa plano ko, mas mabuti pang ibalik na kita sa pinanggalingan mong isla. Pagbabanta ni Gracielda. Wag po, ayokong bumalik sa amin. Ayokong harapin ang galit ng amain ko at baka kung anong magawa niya sa akin. Naghalo ang takot at pakikiusap sa boses ni Halona. Pwes, maging masunurin ka at umayon ka sa plano ko, Halona. Magpahinga ka na at mamaya ipatatawag ka sa katulong para sa dinner. Tinalikuran na ni Gracielda ang dalaga. Naiwan si Halona na napatulala. Nandulumo siyang napaupo sa malambot na kama. Wala na akong pagpipilian pa, sabi niya sa sarili. Kumain kang mabuti iha. Ipinaluto ko ang favorite mong food, itong pork chop. Sabi ni Enrico na
Ito ang naglagay ng pagkain sa pinggan ng anak. Papa, ako na pong maglalagay at kaya ko naman po. Nahihiyang sabi ni Halona sa ginagawang yun ni Enrico. Don't be, iha. Kung matatandaan mo'y lagi kitang pinagsisilbihan kapag kumakain tayo. You're my princess. Sabi ni Enrico na hindi nagpapigil sa ginagawa. Hayaan mo ng papa mo, Chesna. Ganyan talaga siya sa'yo. Singit ni Gracielda na nasa kabilang side niya sa long table. Nagpatianod na lang si Halona sa mga nangyayari. Sa pagkakataong yun ay kumain na silang tatlo. Nakigaya siya kay Enrico sa paggamit ng dinner knife na panghiwa sa laman ng karne na nasa plato niya. Ang hirap naman itong gamitin. Sabi niya sa sarili na napapadiin ang hawak niya sa kutsilyo. Ngunit biglang dumalas yun sa kamay niya at nalaglag sa sahig. What happened? Are you alright? Usisa ni Enrico kay Halona. Nahihiyang napatingin si Halona kay Enrico. I'm sorry, Papa. Pati po ata paggamit ng eating utensils nakalimutan ko na. Kuya, epekto ng amnesia pati mga some knowledge ni Chesna. Apektado na. Segunda ni Gracielda. Patawarin mo ulit ako, kuya, sa naging negligence ko. Don't be sorry, Gracielda. At nauunawaan ko naman. Sabi ni Enrico saka tinawag ang katulong para ikuha si Halona ng bagong dinner knife. Good evening, everyone. Pare-parehong napalingon ng tatlo sa bagong dating na walang iba kung hindi si Julian. Oh, Julian, ikaw pala. Hindi ko ina-expect ang pagpunta mo rito. Sabi ni Enrico sa bagong dating na binata. Pasensya na, tito, may pinuntahan pa ako na kaibigan na malapit dito sa inyo eh. Kaya't naisipan ko na rin pong dumaan dito. Napapakamot sa ulong saan ni Julian. Ang mabuti pa'y maupo ka na at saluhan mo na rin kami sa pagkain ng dinner. Anyaya ni Gracielda. Tatanggi muna ako this time. Kumain na kasi ako sa bahay ng friend ko eh. At naparami ng kain. Mahinang napatawa si Julian sabay baling kay Halona. Kamusta ka na nga pala, Chesna? Minsan pang lumakas ang kabog ng dibdib ni Halona sa mga titig na yun ni Julian. She can't resist his charm. Aayos naman ako, Julian. Ang hirap pala ng may amnesia. Ang dami kong need na aralin muli. Nahihiyang sabi ni Halona sa binata. Kinakailangan niyang umakting nang walang naaalala. She's right, iho. Sabi ni Enrico. It seems na nakalimutan na niyang pagkain ng pork steak. Nahihirapan siyang hiwain ng karne. Napatingin si Julian sa pinggan ni Halona. I will help her, tito, na kumain. At para hindi naman sayang ang pagpunta ko rito. Are you sure? Naniniguradong tanong ni Enrico sa binata. Tumango si Julian at saka lumakad na ito patungo sa bakanting upuan na katabi ni Halona. Kumain ka na po, tito. Ako nang bahala rito kay Chesna. Si Julian na kinuha ang dinner knife at fork sa pinggan ni Halona. Allow me to teach you. Pakiramdam ni Halona ay may nagliparang paru-paro sa tiyan niya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa sarili. Maaabala pa kita kung sa simpleng bagay ay tuturuan mo pa ako. Nahihiyang sabi ni Halona. Don't be. Hindi ka naman iba sa akin, Chesna. Masuyong wika ni Julian. Basta, panoorin mo lang mabuti ang gagawin ko, ha? Walang nagawa si Halona kung hindi panoorin ang mga sunod na kilos ni Julian. Tinusok nito ang laman ng karne gamit ang tinidor. Saka tantsadong hiniwa ng dinner knife. Sa isla, nakakagamit naman si Halona ng kubyertos. Pero sa ibang eating utensils ay wala siyang alam. Pangmayaman nga, ang mundong pilit niyang ginagalawan ngayon. Open your mouth, utos ni Julian. Kaagad na napasunod si Halona. Sa pagbukas niya ng bibig, ay nalasahan niyang masarap na laman ang kapirasong karne. Sinubuan pala siya ng gwapong binata. You look good together. Bagay na bagay kayo. Puri ni Gracielda na nangingislap ang mga mata sa katuwaan. Ngunit iba ang pakahulugan ni Halona sa narinig na sinabing yun ni Gracielda. Marami nang nagsabi niyan, tita.
Ang mahalaga ngayon ay makatulong ako sa kababata ko to regain her memories. Tanging saad ni Julian. That's why I need your help too, Julian. Halos kalakihan nyo ni Chesna ang isa't isa. I'm giving you permission na gawin ang sa tingin mo'y makakapagpawala ng amnesia niya. Wika ni Enrico, saka muling sumubo ng pagkain. I will do my best dito para kay Chesna. At muli ay matamang tinitigan ni Julian ang mukha ni Halona. Nakita ni Halona ang mga tingin sa kanya ni Griselda. Nagsasabing makisakay ang dalaga sa agos. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung mapalad ba ako sa nasumpungan kong kapalaran dito sa Maynila. Pagmumuni-muni ni Halona habang nakahiga sa malambot na kama sa silid ni Chesna Villarreal. Napagmasdan niyang muli ang portrait ng totoong anak ni Enrico. Magkamukha nga tayo, Chesna, pero aminado ako sa sarili ko na hindi kita kayang i-imitate. Wala akong ideya sa mga nangyayari kung bakit kailangan magpanggap ako bilang ikaw. Sana mapatawad mo ko. Wala rin kasing nabanggit si Griselda sa kanya kung nasaan ang totoong Chesna. Ang alam lang niyang dahilan ng pagpapanggap niya ay dahil sa personal na interes ng babae sa kayamanan ng mga Villarreal. Biglang nagring ang cellphone niya na bigay mismo ni Enrico. Bago pa yun at mamahaling brand na may logo na kagat ng mansanas. Isa sa mga gamit na pangarap niyang magkaroon noong nasa isla pa siya. Julian, ikaw pala. Sambit ni Halona nang makita ang gwapong mukha ng binata sa screen. Hindi ka pa natutulog? Ikaw rin naman eh. Salamat nga pala sa pag-accept mo sa friend request ko. Nakangiting sabi ni Julian. Halatang nasa sariling silid na rin to dahil sa background sa video. Walang anuman, ang boring naman ng account ko kung si Tita Griselda lang ang friend ko. Ani Halona. Si Griselda pa mismo ang gumawa ng social media account niya, pero naka-private pa rin yon. Well, kapag bumalik na ang alaala mo ay darami na ulit ang friends mo. Of course, dapat ma-retain ako dahil ako ang original. Mahinang napatawa si Julian. Gusto ko rin namang maalala ang lahat, Julian. Lalo yung mga pinagsamahan natin. Kung papaano ba tayo nagsimula as a friend. Saad ni Halona na sadyang sinabi yun sa nasabing kataga. Hayaan mo, tomorrow ay tatapusin ko muna ang lahat ng pending ko sa office. The next day ay magkakaroon tayo ng memory lane. Imporma ni Julian. Maraming salamat nga pala sa ginawa mong pagtulong sa akin. I appreciate your simple act. Totoo sa loob na sabi ni Halona. Kita ng dalaga ang pagsasalubong na makakapal na kilay ni Julian. Do you mean that, Chesna? May pagtatakang tanong ng binata. Kinabahan bigla si Halona. Bakit? May mali ba akong nasabi? Umiling si Julian pero naroroon pa rin ang ngiti sa labi nito. Nope, actually. Ako pa ngang nakaka-appreciate ng sinabi mo. Hindi ka kasi ganyan na mahilig mag-voice out. Ganun ba? Epekto ng amnesia sa akin to. Parang muli ko pang kinikilala ang sarili ko. Palusot na tugon ni Halona. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita na maalala mo lahat. And sana, mapatawad mo rin ako, Chesna. Tugon ni Julian. Si Halona naman ang nagtaka. Napatawad? Saan? May ginawa ka bang kasalanan sa akin? Wala. Wala naman. Basta malalaman mo rin ang lahat. Sige, tulog na tayo, Chesna. Good night. Kumaway pa si Julian kay Halona hanggang mawala ito sa screen ng kanyang cellphone. Ano kayang ginawa ni Julian kay Chesna? Pati ako napapaisip din. Puzzled na tanong ni Halona sa sarili. Our institution is so blessed to have two generous alumni, Mr. Enrico Villarreal and Mr. Miguelito Cervera. Kapwa tumangwang dalawang ginoo sa pagbanggit na yun sa mga ito ng school administrator ng St. Matthew's College. Maraming salamat po sa inyo for donating a new academic building na malaking tulong sa inyong inang paaralan. Palakpakan po natin sila. Pumailan lang masigabong palakpakan sa loob ng gymnasium ng paaralan. Saksi ang mga guro, estudyante at ilang piling bisita para sa nagaganap na programa. Turnover ng bagong gawang building na kaloob ng dalawang mayamang pamilya. Take note,
Nandito rin pala ang kanilang mga anak na dito rin nagtapos ng secondary. Si Mr. Julian Cervera and Miss Chesna Villarreal. Kapwa nasa stage rin ng dalawa. Napapitlag si Halona nang hawakan ni Julian ng isang kamay niya, saka iginiya siyang tumayo. Nagbaw na lang siya ng ulo habang pinapalakpakan sila ng audience. Nang matapos ay muling naupo ang dalawa. Masanay ka na, Chesna. Ganito talaga kapag may pinupuntahang event ang mga ama natin. They will always recognize. Bulong ni Julian kay Halona. Dapat na talaga akong masanay sa bagong mundo ko. Anas ni Halona. Ha? May sinasabi ka ba? Biglang tanong ni Julian. Mabilis na hinamig ni Halona ang sarili saka napapailing na napapangiti. Oo, wala Julian. Naisip ko lang na ganito pala talaga ang buhay ko noong wala pa akong amnesia. Indeed. Tinapik ng binata si Halona sa balikat nito. Nang matapos ang program, ay nagpa siya nang umalis ang kanilang mga ama. Pero may naisip na plano si Julian. Dad, Tito, magpapaiwan muna kami ni Chesna dito sa school. Gusto ko lang kunin ang chance na ito na mabalikan ang kabataan namin dito. Baka sakaling makatulong sa pagbabalik ng alaala niya. Paliwanag ni Julian. Nice idea, iho. Sige, walang problema sa akin yun. Tinapik naman ni Enrico sa balikat si Julian. Basta son, you should take care of her. Segunda ni Miguelito. Sabay binalingan si Halona. You're in good hands, Chesna. Alam ko po, Tito. Kahit may amnesia ako, ramdam kong pagiging concern niya. Sinulyapan pa ni Halona si Julian. Maya-maya ay umalis na rin ang kanilang mga ama, sakay ang mga kotse nito. As usual, sa kotse ni Julian sasakay si Halona mamaya. Nagsimula na silang mamasyal sa loob ng campus. Pinayagan naman sila ng school administrator. Hinawakan ni Julian ng isang kamay ni Halona sa kanilang paglalakad. Palingaling nga ang tingin ng dalaga sa paligid ng campus. Isang mamahaling paaralan na malayo sa pinagtapusan niyang public school sa pinanggalingang isla. Wow, andito pa rin pala ito at buo pa rin siya. Bulalas ni Julian sa paghinto nila sa paglalakad. Napatingin din si Halona sa direksyong tinitignan ng binata. Nakita niyang isang concrete tambayan na ang bubong ay hugis payong. Anong meron dyan? Maang na tanong ni Halona. Hindi umimik si Julian. Bagkus ay marahang hinila si Halona patungo sa nasabing shed ng school. Nauna lang itong umupo sa concrete bench na naroroon at kusang tumabi si Halona. Alam mo ba na ito ang paborito nating tambayan nung nag-aaral pa tayo? Nagbabalik tanaw na imporma ni Julian. Kaya pala dito tayo unang nagpunta. Tanging tugon ni Halona. Hindi man siya makarelate ay nagkaroon na siya ng curiosity sa babaeng pinagpapanggapan niya. Ang kanyang kamukha. Yeah, saksi ang lugar na ito sa maraming kwento na pinagsaluhan natin. Kapag masaya or umiiyak ka. Ani Julian. Tumingin si Halona sa mukha ng binatang katabi. Kamusta o ano ba ako bilang kaibigan sa'yo? Possessive ka. Sunod ay napatawa si Julian. Kapag dakay sumeryoso ang mukha. But it's true. Masyado kang na-attach sa akin noon, Chesna. Nagagalit ka kapag may lumalapit na other girl sa akin. Lah, parang jealous girlfriend pala ako? Automatic ang reaksyon ni Halona. Pero nakasanayan ko na rin naman. At nagbago ka rin naman. Nag-away tayo pero ikaw ang nakipagbati sa akin. At nag-promise ka. Dagdag ni Julian. Nag-promise na. Nakukulang ang tanong niya. Nababawasan mo ang pagiging possessive mo. Tinupad mo naman at hinayaan mo ako na makipag-iibigan na sa iba. Sagot ni Julian. Marami pang pinagkwentuhan ng dalawa sa bahaging yun ng school. Patuloy na nakilala ni Halona si Chesna Villarreal. Nagtungo naman sila sa main building. Alam mo, dito sa pasilyo na ito, madalas mo akong hinihintay dito kapag pauwi na. Imporma muli ni Julian. Hindi ba tayo magkaklase noon? Muli ay maang na tanong ni Halona. Ahead ako ng 1 year sa'yo. Sagot ni Julian. Nung mag-college tayo, magkaibang school na rin. Ako sa blue, doon ka naman sa green. Gets naman ni Halona ang tinutukoy na yun ng binata.
Naging updated siya sa internet dahil minsan ay pinapahiram siya ng classmate niya na galing pa sa mainland. Naabot ng kabihas na ng isip niya. And we used to watch basketball kapag magkalaban ng mga schools natin. Minsan pang pagbabalik tanaw ni Julian sa nakaraan ng kababata nitong si Chesna. Anong lugar ba ito, Julian? Tanong ni Halona sa binata nang patungo sila sa loob ng isang napakalaking building. Maraming tao silang nasasalubong. Grabe, pati mall nalimutan mo na rin, Chesna. Pabirong sabi ni Julian. Dito ka lang naman palaging namimili ng mga damit mo. My family owns this mall. Ah, okay. Mall. Anang ni Halona. Dati ay nakikita lang niya sa internet at ngayon ay actual na niyang mararating. Sorry, parang naging mangmang ako dahil sa amnesia ko. It's okay. Naiintindihan ko naman. Tara na sa loob. Muling hinila ni Julian ang isang kamay ni Halona papasok sa loob ng isang mall. Lalong namangha si Halona noong nasa loob na sila ng mall. Iba't ibang store ang nakikita niya at mas maraming tao. First time din niyang sumakay sa tila umaandar na hagdan. Nalaman niya na escalator pala ang tawag doon. Dito tayo. Paborito mong clothing brand yan. Inaya siya ni Julian na pumasok sa loob ng mamahaling shop. Napasunod na lang siya rito. Kaagad na inasiste ng mga sales lady na naroroon. Halatang kilala si Chesna sa nasabing shop. Good morning po, Ma'am Chesna. May bagong dress na dumating. Sigurado hong magugustuhan nyo. Magiliw na sabi ng sales lady. Ipinakita nito sa kanya ang isang nakahanger na damit. Sa tela pa lang, halatang mamahali na. If you want that dress, go on. Ako na magbabayad. Sabi ni Julian kay Halona. Napansin nito ang tila pag-aalinlangan sa mukha ng dalaga. Tumingin si Halona sa gawin ng binata. No problem naman at may binigay namang pera ang papa sa akin. Hindi ko lang gusto ang kulay. Are you sure? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Julian. Tumango si Halona. Oo. Miss, wala bang color blue ang dress na ito? Pagbaling niya sa sales lady. Okay ma'am, meron naman po. Wait lang po. Sabi ng babae nakita rin ang pagtataka sa mukha. For sure, pag nagbalik ng alaala mo, haayawan mo na rin ang bagong dress na bibilhin mo. Ani Julian habang nakaupo sila sa couch ng store na nagsisilbing waiting area. Ha? Bakit naman? Si Halona naman ang nagtaka. Favorite color mo kasi ang fuchsia. Then, hate color mo ang blue. Saad ni Julian na may pagkamangha ang tingin sa dalaga. I see. Ay, ang dami ko pa palang dapat na malaman sa sarili ko. Naiiling na sabi ni Halona. O ma-acting pa siyang lalo bilang may amnesia. Biglang pinisil ni Julian ang pisngi ni Halona. But it's okay, Chesna. Favorite color ko naman ang blue. Sa pagtatama ng kanilang mga mata, nagrigodo na naman ang tibok ng puso ni Halona. You need to read this at kailangang matandaan mo ang mga nakasulat dyan. Ibinigay ni Gracielda kay Halona ang ilang notebook. Tinanggap ni Halona yon sa kabinuklat ang first page ng isa sa mga notebook. Diary po ito ni Chesna. Exactly! Naupo rin sa couch sa loob ng silid ni Chesna si Gracielda. Tinabihan si Halona. Diyan ka makakakuha ng ideya sa mga naging buhay ng pamangkin ko. Sooner or later ay kailangan ng kunway gumaling na ang amnesia mo. Sana po makaya kong gawin. Nag-aalinlangang sabi niya. Abay kayanin mo, Halona. Kailangan mong kayanin. Sa'yo nakasalalay ikatatagumpay ng mga plano ko. Or else, alam mo na ang pwede kong magawa sa'yo. Pagbabanta ni Gracielda. Ano po bang nangyari kay Chesna? Ano po bang plano niyo at kailangan kong magpanggap bilang siya? Tanong ni Halona na hindi na napigilan ng matinding curiosity. Halona, wala kang karapatan na mag-usisa sa akin. Ang gawin mo ay ang trabaho mo. Napataas na ang boses ni Gracielda. Kung ako sa'yo, i-enjoy mo ang buhay na meron ka ngayon. See? Ang kapatid ko, si Julian,
At ang lahat ng andito sa mansyon ay napapaniwala mo na ikaw si Chesna. Pero hindi ko na po maatim ang pagpapanggap. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito gagawin. Protesta ni Halona. Simple lang naman, Halona. Paibigin mo si Julian. Habang may amnesia kuno ka, ay gawin mong lahat para magkatuluyan kayo. Tumayo na si Gracielda at iniwan na ang dalaga. Naiwan naman si Halona na napatulala. Patawarin mo ko, Chesna. Sabi niya sa harap ng portrait ng babaeng pinagpapanggapan niya. Wala akong choice kung hindi ang maging ikaw. Hindi ko dudungisan ang pagkatao mo. Sa patuloy na paglipas sa mga araw, nakasanayan ng ni Halona ang pagiging si Chesna. Sa tulong na rin ng diary ng babae ay nakilala niya at na-internalize na niya sa sarili. You're looking great, Iha. Masayang sabi ni Enrico kay Halona nang magkasalubong sila sa malawak na salas ng mansyon. Salamat po, Pa. Alaala ko na lang po ang kulang para maging ganap na akong okay. Tugon ni Halona. Naging magaan na rin ang loob niya. Time will come na maalala mo rin ang lahat, Iha. Teka, may lakad ka ba ngayon? Kapag dakay tanong ni Enrico. Yes, Pa. May pupuntahan po kami ni Julian. Hinihintay ko nga po siya eh. Imporma ni Halona. You take care, ha? Pagpapaalala ni Enrico. I have to go na rin, Iha, at may meeting ako sa board. Keep safe, Pa. Kusang niyakap siya ni Enrico. Bukal sa puso ni Halon ang ginawa niyang yon. She can feel his fatherly love. Kahit nagpapanggap siya'y napapamahal na siya sa parang totoong ama niya talaga. Nathan, Buds, on the way na ako dyan, kasama ko si Chesna. Sabi ni Julia na may kausap sa cellphone nito. Inabot lang talaga ng traffic. Makakarating naman kami dyan sa birthday celebration mo, okay? Napapahikab na rin si Halona habang sakay siya ng kotse ni Julian. Ilang minuto na silang nakatigil dulot ng traffic. Ibinaling niyang tingin sa tanawin sa labas. Kawawa naman sila. Anas ni Halona nang makita ang grupo ng mga pulubi na nakaipon sa labas ng isang sikat na fast food. Tila pinig ang puso niya sa nakikitang eksena. Julian, pwede bang bumili muna tayo ng food dyan? Isang mabilis na paglingon na ginawa ni Halona sa binata. Sabay turo dito ng fast food. Nagugutom ka ba? Tanong ni Julian. Marahang tangwang naging tugon ni Halona. Alright, sa drive-thru tayo bibili para mas mabilis. Pagpayag naman agad ni Julian. Iniliko nito ang sasakyan sa bahaging yun ng fast food chain. Chesna, are you sure na ganyan karami ang in-order mo? Hindi makapaniwalang usisa ni Julian kay Halona. Alalahanin mo, kainan din ang pupuntahan natin. Calm down, alam ko naman yun. Nakangiting tugon ni Halona. Pagka-receive ng mga order ay halos mapuno ang driver seat. Mag-park muna tayo at may gagawin lang ako. Samahan mo na rin ako. Nagtataka man at tumalima na lang si Julian. Bumaba sila ng sasakyan na bitbit ang maraming pagkain na in-order ni Halona. Lumapit si Halona sa grupo ng mga pulubi sa labas ng fast food chain. Ipinamigay sa mga ito ang biniling pagkain. Sana'y magustuhan niyo po itong mga food at mabusog po kayo. Masayang sabi ni Halona. Naku, maraming salamat po. Napakabait po ninyo. Sabi ng isang pulubi. Nang matapos ay muling sumakay ng kotse sila Julian at Halona. I can't believe it, Chesna. Because of amnesia, you have a heart for the poor. May paghangang sabi ni Julian sa kasamang dalaga. Sana for good ka ng ganyan kapag bumalik na ang alaala mo. Bakit? May mali ba sa ginawa ko? Kinakabahang tanong ni Halona. Nothing wrong. Ang totoo niyan lalo pang akong humahanga sa iyo eh. Kusang hinaplos ni Julian ang mukha ni Halona. You've changed a bit, Chesna. Masuyong sabi ni Julian sa dalaga. Pero gustong gusto kong ikaw na ang kasama ko ngayon. Pag nagbalik ng alaala ko ay baka hindi ko na maalala ang mga pinaggagawa ko. Saad ni Halona na may halong lungkot. Nagdudumilat pa rin ng katotohanan na hindi talaga siya si Chesna at isa siyang huwad. But my feelings for him, is it real? Tanong niya sa sarili. Umaasam ang puso niya.
Well, ipapaalala ko sa'yo. I've taken a video of your charitable act. Inalis ni Julian ng atensyon sa kanya sa kabinuhay na ang makina ng kotse nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ng kakaibang tibok ng puso ni Halona. Sayang, Julian. Sayang nararamdaman ko para sa'yo. Kung totoo lang sana ang lahat ay siguro umasa na rin ako sa'yo. Gabi na nang makarating sila Julian at Halona sa bahay ni Nathan sa Tagaytay. Mga ilang malalapit na kaibigan at kamag-anak ang mga bisita. Buds, akala ko hindi mo na ako sisiputin dito sa birthday ko. Paglapit ni Nathan sa dalawa habang kumukuha ng pagkain sa buffet. Pwede ba naman yun, Buds? Nagkataon lang na na-traffic kami. Binalingan ni Julian si Halona. Siya nga pala, Chesna. Siya si Nathan, ang best friend ko. Napakunot ang noo ni Nathan. Are you kidding, Buds? Di na ba ako kilala ni Chesna? Pasensya na, Buds. Nagka-amnesia kasi si Cheska. At ipinaliwanag ni Julian kay Nathan ang sinapit ng kababata. Oh, I'm sorry. Ngayon ko lang nalaman. Nahihiyang sabi ni Nathan. Okay lang yon. Sooner or later ay babalik na sigurong alaala ko. Ani Halona na naroroon ang pagkamaang. Makalipas ang ilang sandali. Saglit na iniwan muna ni Nathan sina Halona at Julian. Nagpunta muna ang dalawa sa isang table para kumain. May arkiladong live band si Nathan na siyang nagbibigay music sa paligid. Good evening everyone, sabi ng babaeng lead vocalist matapos kumanta. Mag-i-invite ako ng guest na narito na pwedeng kumanta. Open mic po tayo ngayon. Mabilis na nagtaas ng kamay si Halona. Ako! Chesna, are you sure? Tila may pag-aalalang tanong ni Julian sa dalaga. Yeah! Kusang tumayo si Halona dahil tinawag na ito ng vocalist. Nagpunta siya sa makeshift stage kung saan naroroon ang banda. Nakapili na ng kanta si Halona. Hawak na niyang microphone at nagsimula na siyang umawit. Nagpalakpakan ng mga guest na naroroon sa magandang boses na yun ni Halona na inaakala nilang si Chesna. Napatulala na rin si Julian maging si Nathan. Nang matapos kumanta si Halona ay nagpalakpakan ng mga nanonood. Nagbaw pa siya bilang pagtatapos ng performance niya. Bumaba na siya ng stage saka bumalik sa table nila ni Julian. Masyado mo ako sinusurprise, Chesna. Hindi makapaniwalang sabi ni Julian na titig pa rin sa mukha ni Halona. I never expected nakakanta ka, Chesna. Sabat ni Nathan na sadyang lumapit sa kanila. Ganyan bang epekto sa'yo ng amnesia, ha? Hindi ka natakot tumawak ng mic at ang ganda pa ng boses mo. Kahit naman ako sa sarili ko'y nagugulat din. I have the urge kanina na parang gusto kong kumanta. Pagpapalusot ni Halona, saka muling naupo. Well, you did well. Ang galing mo. Puring muli ni Julian sa kanya. May pinipigil ng ngiti ito sa labi. Saka Nathan, may boses naman talaga si Chesna eh. Nagkataon lang na nalimutan niya ang hiya due to memory loss. Kung sa bagay, we're not expert pati. Pagsang-ayon naman ni Nathan. Anyway, Chesna, baka pwedeng kumanta ka ulit mamaya ah. Tumango si Halona. Sure, yun lang pala eh. Muli silang iniwan ni Nathan para estimahin ng iba pang mga bisita. Sa paglingon ni Halona sa bandang kaliwa niya, napansin niya ang terrace ng bahay nila ni Nathan. Tumayo siyang muli saka nagpunta doon. Hey, saan ka pupunta? Paghahabol ni Julian sa dalaga. Dire-diretso lang si Halona hanggang sa makarating siya sa terrace ng bahay. Sabi ko na nga be, may magandang view dito. Mas magandang view dito kapag umaga. Kitang-kita mo ang ganda ng Taal Volcano. Imporma ni Julian na nasa tabi ng dalaga. Pero kita pa rin naman kahit papano. Dati kasi sa magazine or internet ko lang nakikita ito. Matapat na sabi niya dahil kahit noong nasa isla pa si Halona, ay ang tanawin ng Taal ang pangarap niyang makita. Alam mo, Chesna, kung wala ka lang amnesia kanina pa ako magugulat. Natatawang saan ni Julian. Ilang beses na tayong pumupunta rito sa Tagaytay at ikaw ang walang interes sa bulkan na yan. Hayaan mo na muna ang pagiging ganito ko. Palusot ni Halona. Kapag bumalik na ang alaala ko,
Pabalik na ako sa Chess na nakilala mo. Pumailan lang ang isang romantic song na kinakanta ng live band sa loob. Kinig na kinig sa kinaroroonan nilang nasabing kanta. Pwede ba kitang isayaw dito, Chesna? Tanong ni Julian. Are you serious? Si Halona naman ang nagdaka. Alam mo, ngayon ko lang nalaman na may pagka-weird ka rin. Ganito kasi yon. In the same place. Last year na wala ka pang amnesia. Pumunta rin tayo dito. Sabi ni Julian na may inaalalang tagpo ng kahapon. Tapos, matipid na tanong ni Halona na tinatambol na naman ang dibdib niya. Ikaw ang nag-aya sa akin na sumayaw tayo rito. Dahil favorite song mo yan. But I choose to reject you. Mababang tono na sabi ni Julian. I'm sorry for that. Alam ko na sumama ang loob mo that time. Nauunawaan ni Halona ang binata. Hinarap niya ito sa kakusang ikinawit ang mga kamay sa leeg nito. Sure, pwede naman. Kung iyan ang makakabawas sa guilt mo. Feel ni Halona ang pagiging si Chess na Villarreal. Aminado na siya sa sarili na may espesyal siyang nararamdaman para kay Julian. Sa maiksing panahon na nagkakilala sila, naging saksi ito sa mga tuwa at luha niya. Kahit sabihin na limitado lang ang pwede niyang sabihin dahil sa patuloy niyang pagpapanggap na may amnesyang eredera. Nagsayaw sina Julian at Halona sa terrace. Saksi ang mga bituin sa kalangitan, maging ang night view ng Taal Volcano. Sana, kapag bumalik ng alaala mo, Chesna, maalala mo rin ang gabing to na bumawi ako sa'yo. Masuyong sabi ni Julian habang nakahawak to sa bewang ng dalaga. Oo naman, Julian. Alam ko naman na ipapaalala mo lagi sa akin ang moment na ito. Tugon ni Halona. Kapag bumalik na ang alaala mo, muli kitang isasayaw rito. Matamis na ngumiti si Julian. She saw the fondness in his eyes. Lalo pang nagregudo ng tibok ng puso niya. May isang bagay siyang nare-realize sa sarili. Masusundin kong sarili ko bilang ako mismo na si Halona, hindi bilang si Chesna. Sabi niya sa sarili. Kung pwede lang napangatawanan niya ang totoong siya. Isang babae na tumakas sa isla at nagkaroon ng kakaibang tadhana dito sa syudad. It seems na nagkakagusto ka na yata sa kababata mo, Buds. Puna at tudyo ni Nathan kay Julian na makapagsulo sila sa isang sulok ng bahay. Si Halona ay kasalukuyang gumagamit ng banyo. Halata ba, Buds? Tanong ni Julian na naiilang na napapangiti. I know you, Buds, kapag nai-inlove ka. Tugon ni Nathan. Pero ang nakapagtataka lang, parang nabago ang panahon. Dati kasi hindi mo gustong kababata mo. Bumuntong hininga si Julian. Yes, I admit na hanggang friend lang talagang tingin ko kay Chesna. Kaya nga kung no choice ako na pakasalan siya, ay natatakot ako na mawala ang friendship namin. But this time ay iba na, Buds. Ani Nathan. From the way you look at her, at kung papaano mo siyang ingatan, alam ko na hindi yun friendly care lang. I admit, Buds, gustong gusto kong Chesna na nakilala ko ngayon. I admire her from the way she acts ngayong may amnesia siya. Pahayag ni Julian. Yung mga unexpected na ginagawa niya ay pasok sa ideal girl ko. Pero paano yan, Buds? Kapag bumalik ng alaala niya, magugustuhan mo pa rin kaya siya? Muling tanong ni Nathan. Baka tulad ng pagkawala ng memory niya, temporary lang din ang nararamdaman mo para sa kanya. Kaya nga, Buds, maging ako nalilito sa totoong nararamdaman ko. Sagot ni Julian na muling napapaisip. One thing is for sure, masaya ako kapag kasama at nakikita ko siya. Parang hindi kumpletong araw ko na hindi siya nasisilayan. Iba ka talaga, Julian. Tudyo ni Nathan. Sana nga masigurado mong nararamdaman mo para kay Chesna ngayon. Alam mo, Halona, kung hindi ko lang alam na nakuha ka namin sa dagat, iisipin ko na ikaw talaga si Chesna. You did a good job imitating my niece. Natutuwang sabi ni Griselda na naroroon sa silid ng dalaga. Mula sa pagharap sa vanity mirror, ay hinarap ni Halona ang babae. Pero hindi ko pa rin nalilimutan kung sino o ano talaga ako.
Kung pwede nga lang ay matapos ng pagpapanggap ko. Tumaas ang mga kilay ni Griselda. Of course, hindi pwedeng matigil ang pagiging sa chess na mo. Paparating pa lang tayo sa exciting part. Mukhang nahulog na nga ang loob sa'yo ni Julian at wala nang problema sa mga plano ko. Nakuha mo na rin ang loob ng kapatid ko. Paniwalang paniwala siya na ikaw ang anak niya. Hanggang kailan niyo ba gagawin sa akin to? Sinusundot na ng konsensya si Halona. Hanggat hindi kayo na ikakasal ni Julian, kaya't sa nalalapit na anniversary ng kumpanya, ay kailangan na wala ka ng amnesia. Ikaw na ang bagong chess na Villarreal. Pahayag ni Griselda. Pero wala kang karapatan na umayaw, Halona. At alam mo na mangyayari sa'yo. Mabilis na putol ni Griselda sa sasabihin ni Halona. Kaya't galingan mo pang lalo para matuwa ko sa'yo. Hindi na nakahuma pa si Halona dahil tinalikuran siya ni Griselda at lumabas na ng kwarto niya. She gritted her teeth. Gusto na niyang makawala sa sitwasyong kinasasadlakan niya. Alam mo ba, Chesna, na matagal na tayong ipinagkakasundo ng mga magulang natin sa isa't isa? Gusto ng ating ama na tayong magkatuluyan para ma-merge na mga kumpanya ng pamilya natin. Sabi ni Julian kay Halona. May idea ako pero dati ay hindi ko sure. At least sa sinabi mo nagkaroon ako ng confirmation. Tugon ni Halona. Pero what do you feel? Naroroon silang dalawa sa garden ng mansyon ng mga Cervera. Just to tell you, dati ayoko dahil hanggang friend lang talagang tingin ko sa'yo. Pag-amin ni Julian. Lihim na kinurot ang puso ni Halona. Nasaktan siya sa narinig. Wala naman akong magagawa. Kakausapin ko ang papa na wag nang ituloy ang kasal natin. Makikiusap ako sa kanya. Wika ni Halona na itinago ang kirot sa damdamin na nararamdaman. I've said dati. Kaagad na sanlasan ni Julian. I mean ngayon, wala na akong tutol kung ipakasal man tayo sa isa't isa ng mga magulang natin. Seryoso ka ba? Bakit naman nagbago yatang isip mo? Naipilig ni Halona ang ulo. Hinawakan ni Julian ang isang kamay ni Halona. I'm not a vocal person when it comes to my feelings. Pero para sa'yo gagawin ko, Chesna. Gusto ko lang sabihin sa'yo na gusto kita, na mahal kita. Pakiramdam ni Halona ay nag-awitan ng mga anghel sa kalangitan sa revelasyong yon ng binata. Ngunit naroroon pa rin ang pangamba. Pero Julian, may amnesia ako ngayon, but I have the same feelings for you. Matapat na pag-amin niya. Pero natatakot ako na kapag bumalik ang alaala ko, malimutan ko na hindi pala kita mahal. Susugal ako sa pag-ibig na ito. Hindi ako magpapagamos na ipadama sa iyo kung gaano kitang kamahal. Lumuhod na nga sa Julian. Mahal din naman kita, Julian. Ano man ang mangyari, sana hindi magbago yon. Mangiyak-ngiyak na pag-amin ni Halona sa totoong nararamdaman niya para sa binata. Isang panibagong lebel ang iniakyat ng kanilang relasyon. Naging magkasintahan na nga sila Julian at Halona. Natuwa ang kanilang mga ama dahil hindi na sila mahihirapang ipakasal sa isa't isa. Sino bang mag-aakala na ang isang babaeng taga-isla ay iibigin ng isang gwapo at mayamang CEO? Sad reality. Isang pagpapanggap lang ang ginagawa niya. Bawat sandaling pinagsasamahan nila ay laging kinukuhanan ng video ni Julian. Para kapag bumalik ng alaala mo at sakaling hindi mo maalala, ipapapanood ko to sa'yo, sabi ni Julian sa kasintahan. Thank you for always making me special, hon. Tugon ni Halona sa kainhilig ang ulo sa malapad na dibdib ng nobyo. Sakay silang dalawa sa Ferris wheel sa Sky Ranch sa Tagaytay. Minsan pa nilang tinanaw ang magandang view ng Taal Volcano. Nang gabing yun ay naroroon sa library ng mansyon si Halona. Naghahanap siya ng libro na pwede niyang mabasa. Sa pagpunta niya sa kabila ng bookshelf, ay eksaktong bumukas ang pinto at pumasok doon si Griselda at may kasamang isang lalaki na may katandaan na rin. Wala ka bang balak patayin ng Kuya Enrico mo? Tanong ng lalaki kay Griselda. Dahil sa narinig ay nakadama ng takot si Halona na magpakita sa dalawa. Ikinubli niya ang sarili sa bookshelf, saka inilabas ang cellphone niya. Sa siwang ng mga libro
ay inilagay niya yun para makuhanan ng video. Huwag ka namang mainip, Rigor. Darating din tayo sa bagay na yan. Uunahin ko munang nagpapanggap niyang anak, sagot ni Grazilda. Nabigla si Halona sa narinig. Inip na akong yumaman tayong mag-asawa. Saka, bakit mo papatayin ang babaeng yun, ha? Saad ng lalaki. Dahil sa isa siyang huwad na Chesna. Mahirap nang mabuko ang ginawa kong plano na pinagpanggap ko siya. Kapag kinasal na sila ni Julian, ay papatayin ko na si Halona. Tugon ni Grazilda. Iba ka talaga, Grazilda. Lahat gagawin mo para makuha ang yaman ng mga Villarreal. Sabi pa ni Rigor. Yeah, nagkamali lang ako ng desisyon na patayin si Chesna noon. Ayun pala pagkakasal niya ay ang dapat na mamanahin niya sa akin pala pupunta. Saad ni Grazilda. Siyempre imposible na buhay pa ang pamangkin ko na isinilid ko sa drum, saka itinapon sa dagat. Mabutit na pulot mo sa dagat si Halona. Kamukhang kamukha ng pamangkin mo. Wika ni Rigor. Tama! At nagtagumpay ang plano ko na pagpanggapin ko bilang si Chesna. Napaniwala akong lahat, lalong-lalo ng kapatid ko. Papatayin ko rin naman si Halona para masigurado na wala nang sagabal sa pagyaman natin. Humalakhak pa si Grazilda. Pinagpawisan si Halona at nanginginig ang katawan niya sa naririnig. Pero ang lahat ng yun ay nakuhanan niya ng video. As we celebrate the golden years of Villarreal Corporation, allow me to announce this historic event soon. Paninimulang mensahe ni Enrico sa anniversary ng kumpanya na ginaganap sa sikat na hotel sa Manila. Tinatawag ko ang aking unika iha na si Chesna Villarreal at ang kanyang boyfriend na soon-to-be husband na si Mr. Julian Cervera, the CEO of Cervera Group. Nagpalakpakan ng maraming taong naroroon sa venue sa pag-akyat ng magkasintahan sa stage. Kitang-kita ni Halona si Grazilda na nakikipalakpak din sa presidential table. Bumuntong hininga siya sa kanilapitan ng ama. Pa, can I give a message? Natigil sa pagsasalita si Enrico sa kabinalingan ng anak. Sure, iha. Muling binalingan din ng audience. Ladies and gentlemen, pakinggan niyo ang message ng aking anak. Tinanggap ni Halona ang microphone at pumwesto na rin siya sa podium. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. May gusto lang po akong sabihin sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyong lahat na hindi ako ang totoong Chesna Villarreal. Pinagpapanggap lang po ako dahil kamukha ako ng anak ni Sir Enrico. At pinalabas ako na may amnesia ni Grazilda Alvarez. Umugong ang bulungan sa paligid. Gulat na gulat si Grazilda sa nasaksihan. Itigil mo yan! Pinatay ng babae niya ng totoong Chesna Villarreal. Itinuro ni Halona si Grazilda. Narito pong ebidensya na nagsasabi ako ng totoo. Ipinalabas sa LED screen ang video na nakuhanan ni Halona sa library ng mansyon. Napanood doon ang pag-uusap ni Grazilda at ang asawa nitong si Rigor. Nagkaroon ng tensyon sa paligid. Lumakas ang bulungan at naroroon pa ang media. Nilapitan ni Halona ang shocked pa rin na sina Don Enrico at Julian. Patawarin niyo po ako, Sir Enrico at Julian. Paalam. Galit na sinugod ni Grazilda si Halona. Ngunit mabilis sa tinabig to ng una at napababa sa sahig. Umalis si Halona ng hotel na nakatutok ang atensyon sa kanya ng lahat. 1 month later. Pasensya na anak kung hindi kita mabigyan ng magandang buhay. Hindi mo deserve to, Halona. Naaawang sabi ni Alona pagka-uwi nila ng bahay na inuupahan. Magkatabi silang naupo sa sofa. Naku ina, huwag kayong mag-isip ng ganyan. Ang mahalaga, magkasama na tayong mulit malaya na tayo sa asawa niyong si Bagsik. Hinaplos ni Halona ang buhok ng ina. Ipinag-adya pa rin ang pagkakataon na magkita tayong dalawa sa port noong sasakay ka na sana ng bangka para bumalik sa isla. Tugon ni Alona. Handa ako na nga po sanang harapin ang galit at parusa ng amain ko pero salamat at nagkita pa rin tayo. Ani Halona. Sa pagkamatay ni Bagsik ay ang paglaya natin.
Hindi mo ba namimiss ang naging buhay mo sa Manila? Tanong ni Alona. Masaya po ako na kasama sa pagtitinda niyo sa pwesto po ninyo sa palengke. Ang namimiss ko lang po ay ang mga taong nakasama ko. Aminado si Alona sa sarili na namimiss niya si Enrico, lalo na si Julian. Open book sa ina ang lahat ng mga pinagdaanan niya. May biglang kumatok sa pinto. Ate Alona, andyan po ba kayo? May naghahanap po sa inyo. Oo, Dodong, andito ako. Sino ba yan? Tumayo na siya para lumapit sa pinto at binuksan yon. Nabigla siya sa napagbuksan. Sir Enrico? Julian? Sa wakas, nakita ka rin namin. Matagal ka nang hinahanap ng Tito Enrico. Walang emosyong sabi ni Julian. Alona, sino bang mga bisita mong iyan? Lumabas na rin si Alona. Alona, ikaw ba yan? Bagkus ay sabi ni Enrico nang makita ang ina. Don Enrico! Hindi makapaniwalang bulalas ni Alona. Ina, magkakilala po kayo ni Sir Enrico? Kinakabahang tanong ni Alona na parehong tumingin sa dalawa. Kilalang kilala ko siya, anak. Sagot ni Alona, saka napaiyak. Nabalot na mga intriga ang nasabing sandali. Pumasok silang lahat sa loob ng bahay. Enrico, kahit tagal kong hinintay ang sandaling to na muli tayong magkita. May malaki akong kasalanang nagawa sa inyo ni Ma'am Amy. Saad ni Alona na nagpapahid ng luha sa mga mata. Teka, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Enrico. Ang iyong anak ang sadya sana namin dito sa inyo. Anak mo rin si Alona, Enrico. Bulalas ni Alona. Noong kinuha niyo akong surrogate mother ng anak ninyo, ay kambal ang iniluwal ko. Inilihim ko sa inyo yun. At isang sanggula ang ibinigay ko. Napamahal na sa akin ang mga bata dahil ako ang nagdala sa kanila sa sinapupunan ko. Lahat ay nagimbal sa revelasyong yun ni Alona. Lalo na sila Enrico at Alona. Kaya po pala kamukha ko sa Chesna dahil kakambal ko siya. May dugong Villarreal din ako. Napapaiyak si Alona sa katotohanan yon. No doubt, totoong anak ka rin ng Tito Enrico. Sabi ni Julia na napatitig sa mukha ng dalaga. Alona, anak ko. Umiiyak na sabi ni Enrico at lumapit na kay Alona sa kaniyakap ito ng mahigpit. Parehong emosyonal ang lahat sa tagpong yon. So, ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Julian kay Alona. Lumabas muna ang huli sa bahay para puntahan ng binata. Nag-uusap na sa ina at ang papa. Sasama kami sa Maynila at titira na rin sa mansyon. Sagot ni Alona. Wala na palang Tita Grasilda dahil nagpakamatay sa kulungan. Good for you. Dahil mahabang panahon na naipagkait sa iyong pagiging Villarreal mo. Pero papaano naman ako, Alona? Kapag dakay tanong ni Julian. Anong paano ka? Tanong ni Alona. Pinipigilan na paasahin ng sarili lalo na ang puso niya. Hinawakan ni Julian ang isang kamay ng dalaga. Alam mo, Alona, aaminin ko sa iyo na hindi ko talaga gusto si Chesna. Pero nang nagpanggap ka at inakala ko na ikaw siya, natuto na akong mahalin ka. Na-amaze ako na nagbago ka ng favorite color at maging ang galing mo sa pagkanta. Now tell me, yung pagmamahal mo ba sa akin ay pagpapanggap rin ba? Julian, mahal kita bilang si Alona kahit nagpanggap akong si Chesna. Kinakailangan kong isacrifice ang pagmamahal ko sa iyo para makalaya ako sa kasinungalingan. Bumalong muli ang luha sa mga mata ni Alona. And let's continue our relationship, Alona. This time wala nang pagpapanggap at hanggang forever. Masuyong sabi ni Julian. Oo, Julian. Ayoko nang mawala ka pa sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Madamdaming sabi ni Alona. And I love you more, Alona Villarreal. Siniil ng halik sa labi ni Julian ang babaeng pinakamamahal. Isang magandang pangyayari ang nangyari kay Alona. Kasama na ang totoong ama
at pinakamamahal na si Julian sa bagong kabanata ng buhay niya. Wakas.